naglalatag na po sila dito ng ano. Ayan na po si Foreman Kanoy po ito guys. Ayan, oh, ang operator natin. Ayan, nilalatagan na po ng buhangin. Ayan po. Oh. Kung ito naman ay lagyan nila ng ano, tiles, mas maganda rin siguro kung tiles. Pero alam ko bumana ito mga kaibigan. Ang galing niya ano, oh. Kabisado niya ang ikot-ikot ng kanyang ano, kanyang heavy equipment na cute mga kaibigan, no? Ayun na po. At kunti na lang po ang mga buhangin dito at siguro naman ay magpapadeliver sila ulit dito guys, no, ng buhangin. Ayun na po, papunta na po dito si Foreman. Kaya yun ang sabi ko sa inyo, ang foreman sa Pilipinas kakaiba. Kakaiba ang foreman sa Pilipinas kaysa sa foreman sa ibang bansa. Eh sa bagay naman, ibang bansa naman talaga yon. Iba-ibang diskarte, no? Makikita nyo naman yung mga construction sa Africa. Meron pa doon mga construction sa Africa guys, yung ano lang, umabot sila na 7th floor na, no? Ang paglalagay ng simento, pala-pala lang, hagis-hagis lang sana, parang dugtong-dugtong yun. Paghagis ng pala sa second floor, may maghahagis sa second floor to third floor. Ganyan po, depende po sa construction. Pero ang ating ano ito, foreman ay talagang nagtatrabaho guys. Kakaiba po dito sa Pilipinas. Di ko lang alam sa ibang bansa kung magtatrabaho yung ang kanilang foreman. Ayan, nilatag, kinalat na po nito. Yun ang maganda dito guys. Marunong dito si Foreman Kanoy sa pagmamani itong ano na to. Kagaya dito paglalatag ng mga buhangin na yan, alam niya kung saan ilalagay yung mga buhangin. Hindi po masasayang po. Kumbaga wala pong palpak na mangyayari, walang back job. Kasi kung hindi ka marunong dito, marunong ka magmaneho pero di mo naman alam kung saan ilalatag yung mga buhangin. Pag nakita ni Foreman, ay mali yan, ba't diyan mo nilatag? Kunin mo. Di ba? Doble ang trabaho. Yun po ang maganda dito, si Foreman ay marunong magmaneho dyan. Ayan o. Grabe. Ayan, naubos na po niya yung lupa doon, no? Naubos na po niya ang lupa. Kumbaga guys, itong nilatagan ngayon ni Foreman ay ipapatag na po nila yan, gawa na doon sa una. Eh baka naman ay bumanite na po ang kasunod yan guys. Baka bukas o pangalawang araw ay magbubuhos na po sila ng bumanite, no? Wow, ang galing. Ganda-ganda na talaga. Ang ating Plaza Mexico halos kumpleto na po yan. Ang nakikita ko dyan ang kulang, yung bollards at saka yung pakikinisin yun, ayusin yun siguro yun, or ano lang, siguro tanggalin yung mga lumot. Pati yung nakaupo dito, yan yung malaking statue dyan, yan, di ko lang alam kung yan ay linisin daw nila, no? Baka ano, kasi mas maganda talaga, nagmukhang ano siya, parang luma, parang ano siya, yung century, no? Ang kanyang itsura, may parang kapanahunan lang. Ayun, no? Okay na, wala na, pantay na po, oh. Wow. Maghahalo pa sila guys, maghahalo pa sila. Ayan. Maghahalo pa sila dito. At dito na lang po tayo guys, at di na tayo pupunta doon sa kabila. Ang lalaki ng isda doon, oh. Ang laki ng hawak na ano. Nahuli ba sa pamingwit yan? Ang laki ng isda hawak nila, oh. Ayan, oh.
Ayun, hawak-hawak niya isda. Medyo malabo ating camera. Ayun, oh, ang laki, oh. Ah. Ang laki ng isda, grabe. Parang imelda siya, guys, imelda. Ayan, puntahan po natin yung ano. Kaya mahina ang isda, isda. Mahina ang ano. Ayan, puntahan po natin doon, guys. Mayroon pong isda na malaki. Wala sa pamingwit. Ito na, guys, oh. Puntahan natin yun. Ang laki ng isda, oh. Ayan, oh. At mahina kasi yung signal dito. Pasensya na. Oh, imelda nga to. Ito yung paborito. May Amerikano dito na gustong-gusto niya itong isda na to. Ayan, oh. Laki, oh. Ay, yata yun. Imelda to, no? Hindi ho. Ano to? Marcos. Marcos. Oo nga, Imelda Marcos siya nagdala ng mga ano, yung pis-pis dito, yung ano, yung anak. Sarap yan. Siga. Ano isda to, sir? Maya-maya. Ah, maya-maya. Ito pala yung maya-maya. Yan, laki, oh. Big hit kung tawagin sa Maynila. Ano to, bingwit lang? Hindi, pinalo ko lang mo yun. Ah, dito lang yan, ah. Ano? Yan mo, sisilong na yun, no? Ayun, look. Kasi ito, guys, parang naka ano na, yung humina lang, no? Hinuli lang daw niya, hindi sa bingwit. Magaling mo sa barracks mo. Oh, maya-maya. At saka doon, may bibili yan doon sa dulo, oh. Ah, mayroon guys dulo? Oh, dulo, may bibili yan sa dulo. Sabihin mo doon sa guard. Pinta ko lang ito, Bart. Oo, sabihin mo lang. Mura lang. Grabe, laki, oh. Tara na. Oh, yun, oh. Ayan, oh. Pinta ko lang ha, pasok na ako sa dead bar, guard. Oo, bibenta lang, oo. Kahit na, Kasi sayang naman papunta sa iba. Yan, oh. tama yun, tama yun. Ayun, laki, guys, oh. Ang laki. Ayan, guys, ito yung sa ilalim ng tulay. Ito yun. Ito yung tanim, no? Para siyang ano, parang palay na maliit, no? Ayan, oh, ganda ng ano. Ito yung tanim, guys, oh. Ito yung sa ilalim ng tulay na tinanim. Ano, tunipal ko na ng pangalan tong tanim na to. Itong parang sibuyas. Ganda, oh. Nasa ilalim po tayo ng tulay ito. Ayan, ilalim ng tulay. No? Hanggang bali ito nasa lilim ay mabubuhay sa lilim tong mga damo na to. Pero yung nandun sa bilad sa araw, yun po ay ano, Carabao grass, no? Magkabilaan Carabao grass na po ang kabila. At dito naman po sa kabila, medyo ano na, kompleto na po, no? Kaya kompleto na po lahat yan. Wow. At dito, ito na yung mga halaman nandiyan sa gitna. Bilog kasi yan, guys, bilog, oh. Galing din, oh. Ayan, oh. May halaman pala yan. Kala ko naman ay upuan yung mga bilog nandiyan. Yung pala ay halaman pala. Galing, oh.